Hello sa inyong mga kabossing, kamusta kayong lahat dyan? Welcome back to my channel. For today's topic, pag-usapan natin yung mga bagay na dapat ninyong gawin pagkarating ninyo dito sa Canada. As I remember, dumating ako dito last July 6, 2023 to be exact. So yung mga bagay na ginawa ko pagkalapag ko dito is i-share ko sa inyo para sa mga kababayan natin na nagpi-prepare ng pagpunta dito, yung may mga flight ticket na alam ninyo yung gagawin ninyo kasi napakahirap na makalimutan nyo ito kasi ito yung mga importanteng bagay na dapat ninyong gawin, especially pagkalapag ninyo ng eroplano. So yung pinakauna kong ginawa pagkarating ko, kasi ako yung flight ko noon is from UAE to Germany, Frankfurt, Germany. Tas Frankfurt, Germany, lumapag ako sa Vancouver. So yun yung port of entry ko. Meaning to say, dun ko kinuha yung aking number 1 work permit. So yun yung pinakamalaga yung kuhanin agad pagkarating ninyo. Especially yung mga close work permit na dadating dito. Kasi pag nakalimutan nyo yun, malamang kakailanganin nyo pang bumalik ng airport para kuhanin lang yun. So yun yung una kong kinuha kasi yun yung kailangan mo dito kapag magwo-work ka na. Syempre, kapag may mga kukuhanin kang documents, yun agad ang hahanapin sa'yo, yung work permit mo. So ako yun yung kinuha ko pagdating ko, work permit. Tapos pagkakuha mo ng work permit, ang susunod mong gagawin is kukuhanin mo naman yung SIN number 2 o yung social insurance number. So ano yung SIN? Yun yung pinaka-identity mo dito. Napakahalaga ng number na yon. So kukunin mo siya sa Service Canada, punta ka agad doon, kunin mo yon. Tapos yon, hindi mo pwedeng i-share kahit kanino. Kasi dito napakarami rin ng scammer. Talagang mga English speaking pang maniniwala ka. Karamihan dito, kapag may mga transaction ka, lalo't kung government talaga yung magre-record sa'yo, through email lang yung ginagawa nila. Hindi sila tumatawag or hindi sila nagte-text. Kaya dapat mahalaga rin may email address ka kasi yun talaga yung gagamitin mo sa mga transaction mo. Tapos pangatlo, pag nakuha mo yung SIN mo, kukuha ka naman ng bank account. Number 3, bank account. Bakit? Kasi kailangan mo yun kapag sasahod ka na. Karamihan dito, sumasahod is direct na sa card. Although katulad ko sa situation ko, cheque yung nare-receive ko, pero kailangan mo pa rin siyang i-transfer sa bank account mo. So kailangan meron ka ring bank account. Tapos yung pang-apat, kukuha ka ng health card. So kada provinces may kanya-kanya silang health card. Katulad ko, nandito ko sa Alberta. So pupunta ka sa registry ng provinces na meron ka, tapos kukuha ka ng health card. So sa pagkuha ng health card, requirement din talaga agad is yung work permit mo. Kaya talagang wag mong kakalimutan yung work permit mo at saka yung SIN number mo. Yun yung pinaka mahalagang kuhanin mo agad pagdating mo dito. Tapos kapag nakuha mo na yung bank account mo, meron ka na, ang susunod mong gagawin, syempre, for me, parang share rin yung isa sa mga pinaka-necessary na kukuhanin mo. Kasi dito, hindi lahat ng workers, pagdating ay ipoprovide ng company yung accommodation. So, dapat meron ka na agad titirahan pagdating mo dito. Although, karamihan naman ng yung iba kong mga kilala na nagwo-work dito, inahanap na sila ng employer nila ng matitirhan. So, it's between you and the employer na lang kung paano kayo mag-uusap
kung papaano mo, kung saan ka titira pagdating mo. Kasi syempre, hindi naman dito katulad sa UAE na may mga accommodation na titira kayo ng magkakasama kayo. So talagang kailangan naka-set up na yung pagdating mo dito. Kasi ang hirap na pagdating mo pa lang dito ka pa lang maghahanap ng bahay na titirahan mo. Mahirap maghanap, lalo pa ngayon na may crisis nga dito sa housing. Namumroblema sila until now. Kaya nga nagbabawas sila ng mga foreign worker na dumadating dito. Kung alam nyo yung news na from 6.2% gagawin na lang nilang 5% from this year up to 2027. So babawasan nila yung mga papasok dito na foreign worker kasi nga nagkukulang sila sa pabahay. So napakahalagang aware kayo din sa sitwasyon dito. So ulitin ko yung kailangan yung kuhanin. Pagdating ninyo is yung number 1, work permit nyo. Tapos pangalawa yung social insurance number nyo or SIN. Tapos pangatlo yung bank account ninyo. Kuha agad kayo sa mga malalapit na bank account dito. Napakarami namang bangko dito, marami kayong option. Tapos yung pang-apat, yun nga, yung health card ninyo, napakahalaga din yun. Tapos syempre yung bahay na titira ninyo, yung kung saan ba kayo titira. Sa akin kasi ideally dito malapit lang sa trabaho, walking distance lang, kaya tsaka maliit lang yung town ko, so wala ditong mga bus, walang mga cab, walang mga taxi. So ito din dapat niyo i-consider na kapag dito kayo pupunta sa maliit na town, dapat i-mindset nyo na kailangan nyo magkaroon agad ng lisensya. So necessary din yun. Kasi ako pagdating ko dito, nag-take din agad ako ng aking learner's exam sa driving. So bakit kailangan mo rin ng driving license dito? Pagdating mo dito, whether you are newcomer or meron ka ng license before sa Pilipinas, kailangan mo pa rin mag-take ng class 7 license. Yung kumbaga sa atin parang student license. Bakit mahalaga yon? Kasi kapag meron ka noon, kapag may mga transaction ka, kunyari may orderin ka sa mga online shopping like Amazon, kapag ni-required nila yung ID, okay, pwede mong i-present yung passport mo, pero usually nahanap nila yung identity card mo dito sa Canada. So yun yung isa sa mga card na magkakaroon ka dito ng mga valid ID. Yun yung isa sa valid ID na pwedeng magkaroon ka, yung driving license ID card mo. So yun yung ginawa ko kasi ngayon naka class 7 ako, tapos after 1 year pwede ka mag-upgrade ng class 5. So magte-take ka uli ng road test doon. Pag naipasa mo yun, di class 5 na. Yung class 7 license kasi, kapag nandito ka sa, katulad ko sa maliit na town, pwede ka mag-drive pero may limitation. So may oras lang din yung pagdadrive mo. Tapos hindi ka pwedeng lumabas ng city. Kung lalabas ka ng city, dapat may kasama kang class 5 license na nasa tabi mo. Just in case na tanungin ng mga pulis, hanapan ka ng ID. So may papakita mo yung iyong class 7, tapos yung kasama mo yung class 5. So ganun din ka importante yun. At ito pa rin, isa rin sa necessary na kuhanin mo pagdating mo dito is yung PO box mo sa post office. Kasi karamihan ng transaction, government transaction, kapag may mga i-email sila. Tapos yung sa card mo, kapag kukuha ka ng sa bangko, kapag re-receive mo yung card mo, yung mga credit card mo, yung mga yan, kailangan mo ng PO box. So punta ka ng post office, yun. Tapos mag-a-apply ka dun ng PO box. Bibigyan ka nila ng susi. Yun. Kailangan mo rin ipakita yung work permit mo dun. So bali, hindi siya 5, 6 pala siya. So yung work permit mo, social insurance number mo, tapos yung bank account mo, tapos yung health card mo, tapos yung bahay na titiran mo, at syempre yung PO box number mo.
Pito pala siya. Kasi yung isama na natin yung sa driver's license. Yan. Kasi dito sa akin, yan, kapag may mga transaction, order ako ng online, ganun. Yung pinapresent ko yung driver's license ID ko. Yun. Ganun lang. And yun. I'm hoping na may nakuha kayong learnings dito sa pinagsasabi ko dito. Basta yun yung pinakamahalagang dapat ninyong makuha at wag na wag ninyong kakalimutan. Especially yung work permit ninyo tsaka yung SIN ninyo. Kasi hindi kayo ma-issuehan ng bank account, hindi kayo ma-issuehan ng health card, hindi kayo ma-issuehan ng driver's license ID kung wala yung dalawang yon. Yan. Dito pa naman karamihan ng mga parating, karamihan hindi direct flight, laging connecting flight yan. So dapat alam niyo kung saan yung port of entry nyo. Sa laki po ng Canada dapat aware kayo kung saan ang babaan ninyo. Yung unang bababaan ninyo, nandun yung port of entry nyo. Doon yung makukuha yung inyong work permit. So yun lang mga ka-bossing. Salamat for subscribing my channel. And kung nagustuhan nyo to, please like and subscribe. And God bless you all.